I'm Filipino. Of course I put my hands on my hips while I cook. I'm Filipino. Of course my breakfast is leftovers with fried egg. Kanin lang. Oh, nakarelate ka ba sa patamang ito? O nakarelate ka dahil isa ka din sa nakaisa sa challenge na ito? Isa kasi ito sa kasalukuyang trending sa social media na Of Course Challenge. I'm Filipino. Of course I have a collection of fast food condiments. Hindi lamang ito para magmulat sa mga netizen ng mga tradisyon o kaugalian, ngunit ginagamit din ito para i-call out ang mga maling pananaw ng lipunan. We're psych majors. Of course, I can read your mind. We're HR students. Of course, lagi kami na pagkakamalang nagluluto. We're HR students. Of course, pogi lang i-hire namin. Tumitingin naman tayo sa credentials. Oo nga pala, tsaka sa experiences. I'm a pharmacist. Of course, kami pa yung magmumukhang masama kapag ayaw namin kayo pagbilan ng antibiotic kasi wala kayong reseta. Aba, kahit ang mga kababaihan sa One Media Network ay kumasa sa challenge bilang pakikiisa ng pagdiriwang ng National Women's Month ngayong Marso. I'm a woman. Of course, lagi kami nagpapakulay. I'm a woman. Of course, marunong ako sa gawaing bahay. I can do the cleaning, I can do the cooking. Name it. I'm a woman. Of course, mahilig ako maglaro ng baril-barilan at RPG. I'm a woman. Of course, kaya rin namin yung mga bigat na trabaho kahit nakaka-stress na. I'm a woman. Susutin ko ang nais kong isuot kahit na anong sabihin o idikta ng lipunan. Kahit ang aming One Media Network General Manager ay game na game din. I am a woman, of course. Dapat sa bawat adhikain sa buhay, kayang ibalanse ang puso at isipan. Babae ako, kaya dapat laging handa sa hamon ng buhay. Kayang magtrabaho, kayang maging ina ng tahanan. Babae ako, lalaban ako para sa pamilya, para sa kinabukasan. Woman Empowerment. Ito ang panawagan ng ilan pang entries ng ating mga netizens sa social media. Nagsisilbi itong panawagan sa publiko para sa pagkilala sa kakayahan at lakas ng kababaihan sa lipunan. Sino po yung pinaka-idol nyo sa mga kababaihan? Ano po, si Miss Miriam Defensor. San siya? Kung siguro kung naging siya yung presidente, possible po na baka kahit pa paano may magbago po dun sa sistema ng pamahalaan po natin. Ang una po kasi sa isip ko actually si Leni Robet. Kahit di siya nanalo, so hindi na tinigil yung advocacy niya. Actually, it's my mom. Siyempre, ang aking nanay. Kung hindi dahil sa kanya, wala din ako. And nung bata kasi kami, OFW siya. So, right now na nanay ako, mas lalo kong na-appreciate yung mom ko. Dahil siya yung may pinakamapagmahal at pinakamatatag, siyempre, lalo na kapag may problema. Sila din ang unang tao na naging guro ko at taga-payo. Kaya naman kaisa ang One Media Network sa tema ng pagdiriwang na lipunang patas sa bagong Pilipinas, kakayahan ng kababaihan patunayan. Kami ay kaisa sa pagsusulong ng komunidad na inklusibo na kumikilala sa angking kakayahan at makabuluhang papel ng kababaihan sa anumang larangan sa lipunan. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network.